Thy name. Kailangan po itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Hindi yung pangalan ko ang itaas natin, hindi ang pangalan ng sinuman, kundi pangalan lamang ng ating Panginoon ang itaas natin dahil ang sabi po ng Biblia, every knee shall bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God our Father. Glorify Thy name, Jesus. Glorify Thy name, Father. Glorify Thy name, Holy Spirit. Hallelujah. Blessed be your name. Let us come before the presence of the Lord, my brothers and sisters. Let us come before Him with humility. Let us come before Him believing that He can do mighty things in our midst today and in every day of our lives. Hallelujah. Praise be your holy name. Praise be your holy name. Glorify Thy name. Glorify the name of Jesus. It is the name whereby we must be saved. It is the name whereby we must be healed. We must be delivered. Hallelujah. The name of Jesus. Oh, we glorify your name, Lord. We glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. We glorify your name. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito o sa tanghaling ito. Walang ibang pangalan na dapat maitaas maliban sa iyong pangalan lamang. Dakilang Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ihanda mo ang aming puso, ang aming isipan sa pakikinig ng iyong salita. Ang iyong salita ay siyang tinapay ng buhay. Ang iyong salita ang siyang nagbibigay sa amin ng kalakasang espiritual. Ito ang humuhubog sa aming karakter. Ito ang nagbibigay sa amin ng pag-asa. Ito ang nagpapaalam sa amin kung ano ang iyong kalooban. Ang iyong salita, Panginoon, ay hindi maglalaho, bagkus ito'y mananatili ngayon at magpakailan pa man. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Ano man ang aming problema, ano man ang aming dalayan sa buhay, kami po'y sumasampalataya na Ikaw ang Diyos na aabot sa lahat ng aming mga pangangailangan at hindi mo kami hayaang uuwi sa lugar na ito na hindi taglay ang iyong mga pagpapala dahil Ikaw ang Diyos na tumutugon sa panalangin may pananampalataya at panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakapuna po tayong lahat. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan, ang ating Biblia, mga kapatid. First John. Okay. Kayo po bang lahat ay gising na gising para makinig ng salita ng Panginoon? Dalawa yata yung aking rostrum. Hindi kasya yung ano.
Sa isa lang. Okay. So, kung nakita na po ninyo ang 1 John, ngayon dumako naman po tayo sa chapter 4. We will read from verse 1 up to verse 5. Okay, ang topic po natin sa umagang ito, medyo may kalaliman po ng konti, subalit ito po ay napaka-importanting malaman natin para makilala po natin ng lubusan kung sino ba talaga ang Jesus na ating sinasampalatayaan. Amen. Kasi kung ikaw ay pagdadasal at tatawag ka ng Jesus, napakarami pong taong may pangalang Jesus. Kung hindi mo kilala ang tunay na Jesus, maaaring isa sa kanila ang tinatawagan mo. Diba? May kilala ba kayong Jesus ang pangalan? Maraming sikat na taong may pangalang Jesus. Okay, so dito po sa talatang 1, 1 John chapter 4, please bear with me. I'll be reading from the New International Version of the Bible. And it says in verse 1, "Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets," say false prophets. Sabihin nga po ninyo, false prophets. Ano ba yung false prophets na yan? Yung mga maling, mga palso na propeta, mga palsong tagapagturo. Because many false prophets have gone out into the world. Kasama ba ang La Union sa world? Kasama ba ang San Fernando sa world? Yes. So, ibig sabihin, maaaring meron na rin dito sa La Union. Talagang meron, no? Hindi natin mayaalis yan. Kasi yan ay laganap sa buong mundo. At ang sabi ng verse 2, "This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming, and even now is already in the world. You, dear children, are from God." Ang ganda po pakinggan niya. Sounds good. You, dear children, are from God. We are from God. Ang sabi po rito sa banal na kasulatan, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Sino po yung the one na yun na nandito sa atin? Hello? Are you there? Si Jesus. Kung ang tinanggap nyo ay si Jesus yung nandyan. Kung ang tinanggap nyo ay religion, yung religion ang nandyan. Kung tinanggap nyo ay yung pastor, yung pari, yung ministro, sila ang nandyan sa puso natin. Pero ang tinanggap natin ay si Jesus. Kaya siya ay naririto at mas makapangyarihan or greater than he who is in the world. The enemy of God, or Satan, is also called the God of this world. Small g lang, hindi capital G. Siya ay yung tinatawag na Diyos ng sanlibutan, pero maliit lang na Diyos. Pero sa mga hindi mananampalataya, masyadong makapangyarihan, masyadong influential ang Diyos na ito. Dahil sila ay taga-sanlibutan. Subalit para sa mga Kristiyano, si Kristo na nandito sa ating puso ay mas makapangyarihan kaysa sa Diablo na siyang Diyos ng sanlibutan ito. Palapakan natin sandali ang ating Panginoon. Okay, continuation verse. What's this? 5? Okay, verse 5. "They are from the world, and therefore speak from the viewpoint of the world." Ang tinutukoy dyan ay yung mga false prophets.
They are from this world and therefore speak from the viewpoint of the world, and the world listens to them. We are from God, and whoever knows God listens to us. But whoever is not from God does not listen to us. This is how we recognize the spirit of the truth, or the spirit of truth and the spirit of falsehood. My dear brothers and sisters, naranasan nyo na ba sa buhay Kristiyano, sa buhay born again, na minsan ay nakarinig kayo ng isang doktrina na nagsasabing si Jesus ay tao lang, at ang sinumang naniniwala o hindi naniniwalang siya ay tao lang ay hindi sa Diyos? Nakaranasan po ba kayo ng ganyan? One time in my infanthood as a Christian, nung ako po'y batang-bata pa sa Panginoon, meron pong nagbahagi sa akin ng ganyang mga talata o ng ganyang mga salita. Not knowing, yung mga sinabi niya ay hindi pala 100% yung pagkaka-interpret. Ang ibig sabihin, mayroon pong manipulation doon sa mga salitang yun, which seem right, kaya ako po ay muntik ng umalis sa pananampalataya bilang isang Kristiyano, at ako'y muntik na pong maging ano bang initial dyan na tinatawag? INC or INK. Ano? Tapos, sa aking pagkakalito, kinontra ko yung mga ka-brother, yung mga ka-sister na nagsishare sa akin ng Bible, kasi baby Christian ako eh. Kinokontra ko sila, sabi ko, kayo pala yung mga antikristo eh. Kasi naniniwala kayo na si Kristo ay Diyos. Eh, ang sabi sa Biblia, ang sabi dun sa narinig ko, ang hindi naniniwalang si Jesus ay tao ay antikristo. This sounds deeper, brothers and sisters, but it is very important to know who Jesus Christ really is. Napaka-importante, mga kapatid. Ang sabi dito sa talatang binasa po natin, ayusin po natin yung pagkaka-interpret talaga nito. Ang sabi po rito, every spirit in verse 3, or rather, let's start with verse 2. This is how you can recognize the Spirit of God. Sa ganitong paraan ninyo, malalaman kung ito ay sa Espiritu ng Diyos. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Kung may nagsasabi na si Kristo ay nagkatawang tao, siya ay sa Diyos. Iba po yun, ha? Nagkatawang tao, samantalang yung isa pong pinapalaganap na interpretation ay tao lang o naging tao lang. Malaki po yung pagkakaiba ng tao at yung nagkatawang tao.